Hello everyone! Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Maricar at nandito ako sa Canada! For today's video, i-share ko lang po sa inyo yung mga iilang realidad dito sa Canada. Unang realidad, pag nakapunta ka dito sa Canada, necessity ang magkaroon ng sasakyan. Bakit? Dito po kasi sa Canada, napakamahal ng taxi kung palagi kang magta-taxi at wala kang sasakyan. Pangalawa, kailangan mo ng sasakyan dahil dito napakalamig during winter. Lalo na kung may family ka, kung may maliit kang anak, kailangan mo ang magkaroon ng sasakyan. Naalala ko, nung una pa lang kami dito, mag-grocery kami dahil wala pa kaming sasakyan. Mga 20 to 30 minutes ang lalakaran namin papunta pa lamang, pagpupunta ka sa grocery pa lamang. Wala pa yung pabalik. Lalo na sa mga lugar na walang bus, kailangan talaga nila ng sasakyan. Katulad dito sa aming lugar, wala kaming bus, so kailangan talaga namin bumili. Dahil dito, ang taxi nila, pupunta ka lang sa mall, nasa $100. Opo, nasa $100. Nasa 4,000 plus siya sa pera natin. So, sayang naman kung palagi kang mag-taxi, di ba? Dito guys, makakabili ka ng second hand na sasakyan na mura lang. Siguro yung mura nila more or less nasa $2,000 or $3,000 lang. Katulad namin, nung una kami, syempre wala naman talaga tayong savings. Bumili lang kami nung sasakyan na nasa $2,000 lang. Pwede na kaysa sa walang gagamitin, di ba? Basta dito, meron kang trabaho, mabilis kang ma-approve, makakakuha ka ng sasakyan. Pangalawang realidad dito sa Canada guys, mahalaga ang credit card dito. Bakit nga ba mahalaga ang credit card dito? Just in case meron kang emergency, pwede mo siyang gamitin. Kung wala kang savings, yun muna ang gagamitin. At isa pa, kailangan mo ang credit card dito. Pagka good payer ka at maganda ang credit score mo, pwede kang makabili ng gusto mong bilhin. Like someday gusto mong bumili ng bahay at maganda naman ang credit score mo, pwede kang ma-approve at pwede ka talagang makabili. At saka dito guys, lahat ng tao, halos lahat meron silang credit card, ginagamit nila. Bihirang-bihira lang ang walang credit card dito. Pangatlong realidad dito guys sa Canada, kailangan mo at mahalaga ang magkaroon ka ng family doctor. Bakit? Kung magkaroon ka man ng sakit or hindi mo inaasahang magkasakit ka, meron kang tatakbuhan na doktor. Or else, pupunta ka sa emergency department at mag-aantay ka ng 7 to 12 hours para matignan ka lang, di ba? Dito kasi guys, medyo kaunti lang yung mga healthcare worker nila pero maganda ang benefits nila dito. Guys, dito sa Canada, mahalaga ang family doctor kasi hindi ka makakabili basta-basta over the counter ng mga gamot nila. Ganun sila ka-strict dito. Naalala ko dati meron akong dalang prescription from the Philippines, hindi nila tinanggap. So, kinailangan ko talagang magpa-check up sa doktor. Buti na lang, tinanggap ako ng doktor na refer ng aking kaibigan. Pang-apat na realidad dito sa Canada guys, ang apartment nila dito nagmamahal yearly. Katulad dito sa amin, sa lugar namin, nagre-range ang apartment ng $800 up to $1,500. Sobrang swerte mo na at pinagpala kapag ka nakahanap ka ng $800 na 2 kwarto or 3 kwarto. Kami guys, nag-start kami ng 650, 1-bedroom apartment lang. Pero ngayon, wala ka nang makikita na ganoon. Kahit isang bedroom lang, nasa 800 na. So, nagmamahal ang mga apartment dito sa Canada. Panglimang realidad dito sa Canada guys, ang minimum pay. Ang minimum pay dito sa Canada, iba-iba, depende sa lugar na kung nasaan ka. Dito sa lugar namin guys, yung minimum pay is $15. Guys, yung minimum na yun, pwede pang tumaas. Pwedeng maging $16, $17, or $18. Depende sa papasukan mo. Papasok ka ba sa healthcare center, sa retirement center, o kaya papasok ka ba sa fast food? Iba-iba. Depende sa kumpanya kung magkano ang ibabayad nila sa iyo. Halimbawa na lang guys, nagkaroon ka ng job offer dito sa Canada na $15. So, susumayin natin, nakikita ka ng $2,400 dito sa pera natin, nasa almost 100,000 pesos siya. Wow, ang laki, 'di ba? Pero kasi guys, hindi naman natin i-convert, hindi naman natin ang expenses ng Pilipinas ang gagamitin natin. Ang expenses pa rin dito sa Canada ang gagamitin natin. Saan nga ba mapupunta ang $2,400 na iyon? Guys, yung total na sahod mo na yun ng $2,400, wala pa ang 15% tax discount dito sa aming lugar. Meron kang babayaran na apartment, meron kang babayaran na kuryente, meron kang babayaran na car insurance, internet bill, grocery ninyo. Magkano lahat yon, di ba? So, konti na lang yung matitira. So, maganda talaga dito sa Canada, meron kang kapartner na kasama na magtatrabaho para at least
join kayo, alam mo, sa gastusin. Dito kasi sa Canada, guys, maganda. Pero halos lahat, bills ang binabayaran nyo dito. Yan ang realidad dito sa Canada. Mabilis kumita ng pera, mabilis din maipambayad ng mga bills dito, guys. Pero syempre, mayroon naman natitira. Nasa sa atin naman yon kung magsisave tayo for our future. Syempre, ilimit din natin yung gastos. Yung mga hindi importante, wag na natin bilhin. Yung mga importante lang, yung bilhin natin. Pero, wag din nating i-deprive yung sarili natin dito sa Canada. Kasi syempre, pagod na tayo nagtatrabaho, i-deprive pa ba natin? Yun lamang po. Please like, share, and subscribe for more videos here in Canada. Maraming salamat po. Bye-bye!